Kumusta mga OFW traders? Lalong-lalo na yung mga OFWs na kasama ko dyan sa Middle East. Yung mga nasa Middle East na mga nag-trade. I hope okay lang kayo guys. At kumusta naman yung mga trade despite sa sitwasyon natin ngayon. I hope nasa safe kayo na lugar. Lalong-lalo na yung mga sa GCC countries, no? Like Kuwait, like Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar at saka Oman. So I hope okay lang kayo. So nakabalik ako ngayon dito sa aking channel. Naging curious lang ako dito sa galaw ng ating merkado, no? Itong nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East. So let us just look at our index kung ano naging reaction ng market. So obviously, isa sa malaking driver ng merkado natin ngayon, lalong-lalo na yung sa ekonomiya natin, dahil nagkaroon na ng crisis sa supply ng langis. Sarado yung Strait of Hormuz na kung saan doon din nagagaling yata yung pinakamalaking chunk ng supply natin ng oil. So, kung titingnan natin, mula noong last trading day, Friday, bago magkaroon ng tensyon dito sa Middle East, Friday yung last trading day natin, which is February 27, at kinabukasan noon, nagkaroon ng pag-atake, no? At kaguluhan dito sa Middle East. So, ang nangyayari, the following day, so ito yung February 27, nagkaroon kaagad tayo ng gap down. So, nag-gap down kaagad guys. Ng around, di naman siya ganong kalaki. Hindi pa masyadong ramdam yung epekto. At nag-close tayo ng halos 3% nag-gap down, no? At hindi naman ganun kalaki yung volume. Pero as the conflict goes on, ito na yung nangyayari. Pinaka-bottom so far ay umabot ng more than 10% yung ibinaba mula nung February 27. At kahit papano ay nagkaroon ng support dito sa may bandang around 6,000 level, no? Which is isa itong psychological support na sinasabi nila. Ito yung mga round numbers na sinasabi nila, no? Nasaan na ba yung rectangle dito? So para ma-drawing natin yung support line natin. Kung saan nag-hold kahit papano yung ating price. So if you can see, nag-hold siya somewhere dito sa area na to, no? So around 6,100, 6,000 level. So itong area na to. So kahit naman dito sa mga previous na mga trade o sa mga previous na prices ay dito natin masasabi, ito yung area of congestion, no? Nagkaroon ng maraming buying and selling at dito nagko-close yung mga prices sa area na to, yung congested area. Dito nangyayari yung mga opening, closing ng mga prices.
within this area. So yan yung support. So hopefully ay mag-a-adjust na at magko-correct na yung merkado. Pero isa sa aking naging interest kung bakit ko naisipang magbukas uli nitong chart for how many days or how many weeks na tayo hindi nakapag post ng ganitong mga charting or di kaya stock screening ay kung ano yung epekto sa mga stocks na related sa petroleum, no? So tingnan nga natin. So pinakamalaki dyan is Petron, di ba? Yung Picor. So ayan na nga. Hindi nga ako nagkamali doon sa aking anticipation. Pero hindi tayo nakapag-trade nito, ha. Hindi tayo nakapag-trade. So noong 28 nagkaroon na ng konting spike. Noong 27 nung Friday pa lang, no. Tapos gap up kaagad siya. So naisip ko na mag-fluctuate talaga yung price, which is ayun, tama nga naman. Talagang gumalaw siya, no? Nagkaroon ng volatility. Pero tingin ko hindi din siya magsusustain talaga na magtuloy-tuloy. Dahil although tumataas yung supply yung presyo ng mga produktong petrolyo, ang nangyayari, mawawalan din naman sila ng supply. So kung titingnan mo, nagiging scratchy na yung may mga hindi na malaman sa area na to ng market kung saan siya pupunta. Kung aakyat ba siya o bababa. Hindi mo na malaman kung anong direksyon ang tinatahak niya. Once na nakarating siya dito sa area na to. As the conflict also goes on dito sa Middle East, no? Dahil obviously, ang negosyo ng Petron ay related sa gas or sa petroleum. So kung walang supply, anong ibebenta, di ba? Eventually. So talagang babagsak. Pero nagkaroon ng initial spike. Siguro dahil nga ina-anticipate na magmahal siya. Pero hindi sustainable dahil walang isusupply. Ngayon, baka si Petron lang ito. Tingnan naman natin yung iba. Like si Shell. Kung ganun din ba? Ayun. Mukhang similar lang din yung galawan. Nung 27, hindi. Nung January pa lang, nagkaroon na ng pag-akyat. Ito, iba naman ang galaw nitong si si Shell. So, February 27, hindi siya pumitik pataas, no? So, magkaiba ang reaksyon nitong dalawang stocks na to. Yung isa, hindi naman masyado umakyat noong unang trading day na nagkaroon na ng conflict dito sa Middle East. So hanggang dyan lang siya. So ang kwento o narrative natin sa Picor ay parang hindi applicable dito sa Shell. Pero meron ng pag-akyat dito nung Enero pa lang. So, I don't know what that means. Kung bakit nagkaroon ng significant na pag-akyat during this time. Pero iba ang kwento ni Picor, ha? So, merong 87% na pag-akyat. Which is somehow really different, no? Iba-iba talaga ang nagda-drive. Although malaking factor itong nangyayari ngayon dito sa Middle East, no?
It will affect so many sa global market talaga. Pero dalawang kwento meron tayo sa Shell at saka sa Picor. Ano pa bang related sa petrolyo? Shell, meron pa bang Caltex, guys? Wala, no? Hindi ko alam kung anong yung tatlong alam kong related sa fuel eh. So, yung services siguro, no? Makikita ba natin dito? So anyway, yan lamang ang nagbigay sa akin ng interest so far na magbukas ng chart ngayong araw na to. So, I will try to get back doon sa aking virtual trade. Last time, binenta ko lahat at gusto kong magbalik fresh. Although na bawasan ng 700 or 600 plus yung aking puhunan na 20,000 sa virtual. At gusto kong mag-start ng fresh at sana maging consistent sa pag-virtual trade bago nga mag-start ng live trades nitong January sana. Yun ang plano ko. Pero March na ngayon ay hindi ko pa na gawa ng hindi pa ako nakapag-ipon ng substantial na puhunan, no? Dahil ang daming gastusin nitong taon na ito and then last quarter of last year up to maybe first quarter of this year, medyo hirap yung aking ekonomiya dahil sa daming gastusin sa school, mga bata. So, medyo tagilid. Kaya pagpaliban ko muna yung live trades siguro hanggang June or July. So, that's it guys for today's video. I'm just very much surprised, no? Dalawang kwento ang meron. Itong magkaibang kwento meron itong si Shell at saka si Petron. So, walang consistent na masasabi nating common denominator na itong dalawang ito. Although, yun nga, nagkaroon lang ng nagsa-sideways lang din itong si Shell. Nung pagdating niya sa level na from 10 pesos to 12 pesos, diyan na lang siya nagsa-sideways yung price. At maaga siyang umakyat yung kanyang price, no? Whereas itong si Petron ay talagang sumabay yung volatility ng kanyang price after ng nangyaring gulo dito nga sa Middle East. Okay guys, so stay safe and ingat kayo sa inyong pagtitrade. This might give us opportunity dahil nagkaroon ng volatility yung market. Trade well and see you next time. Bye-bye.